Good morning! Diday, tara na, tayo ay magkape. Diday, may chismis ako sa'yo. Good vibes. Good vibes yung Diday. Kagabi ko lang discover yun na hindi ko akalain na mga post ko, ang daming sponsor. Makakaloka ako. May mga sponsor na ako doon sa aking mga video. Sa mga post, hindi ko akalain. Salamat naman kay Bossing. Bossing Meta. Salamat naman. Kahit paano siguro, kahit paliit-liit lang ating mga sahod doon. Makakabuo din tayo. Magsama-sama lang, diba? May talagang live. Kaya lang kasi, kailan naman ako nag-start eh. Kaya, hindi pa ako umaasa na mataas ang sasahurin. Okay lang yun. Mahalaga. Meron ka nakikitang, diba? Dahil naman akong, sa'yo, surprise sa aking mga bonus dahil kay Bossing Meta. May chismis ako sa'yo, syempre. Oo. May chismis ako sa'yo kasi meron ako naalala. Naalala ko kasi may nakita akong magandang babae dumaan. Oo, matandaan ako sa kanya. Parang nakamukha siya dati kong kasama. High school pa lang kami. Nakita ko na siya. Magkalapitan kami ng bahay. Magkalapitan kami sa lugar namin. Tapos, didigahin ako. Didigahin. Pumal. Ano ka? Hindi lalabas ng didigahin ko. So yun. Ate ang tawag ko siya. Tawag ko sa kanya ate kasi nga mas edad siya sa akin. Siguro edad siya sa akin 4 years old. Parang ganun. Kasi high school pa lang ako noon. Siya nasa high school. Ay, college na. Yung college. Ngayon, nung college siya, hindi ko alam bakit siya pumasok ng company. Ay, ng company ng school. Hindi siya pumasok. Nag-stay lang siya sa bahay. Yung pa lang, nagkaroon siya ng anak. Kaya hindi niya, pag-check ako dito, wait lang kayo ng mga bossing. So, yun nga, yun. Dami nagdadali, nagkaya-barang-barang. Yan talaga. Para hindi lang umulan masyado o hindi masyado umaraw para hindi siya mahirapan. Yun. Yung check ako, ituloy natin. Bungan. Yun. So, yung anak na siya. Ang siyempre, ang tumulong sa kanya, parents niya. Kasi may anak na siya eh. Pero para sa kanya, kumbaga bilang nanay, bagong nanay, naging matalino. Matalino siya kasi kahit na na-inlove siya sa isang lalaki at nagkaroon siya ng anak, pero hindi siya pinalagaan. Okay lang sa kanya kasi andyan yung parents niya. Kaya in-accept niya lahat ng responsibilidad. Ngayon, nakapag-decision siya, kasi bilang ate pa siya sa kanila, kaya parang medyo dagdag responsibilidad siya. Kasi ate siya eh. Siguro, basta marami silang magkakapatid eh. So, nangyari, nag-apply siya sa ibang company. Dahil, noon kasi, ng panahon na yun, ay hilig talaga ay basta kung anong company yun, basta nag-apply siya doon. Ngayon, yung nag-apply siya doon sa company na yun, sumama siya. Mabilis siyang naka-apply. Kasi naman siya, okay lang naman nagkaroon siya ng anak. Hindi problema yun kung nagka-anak siya. I-apply siya. Napakagaling niya magtrabaho. Kung magkapera man siya, sumahod siya. Pinapadala niya lagi sa parents niya. Kasi may responsibilidad kayo. Bilang panganay ka na anak. Tapos panganay ikaw pa yung maging magulang. Kasi nga, bago kang nanay. Pero kahit na umalis siya sa trabaho, yung anak niya, never man napabayaan ng parents niya. Kaya pasalamat siya sa parents niya. So ngayon, hindi okay yung kanyang trabaho. Hanggang yung nakaipon-ipon siya, umuwi mo siya sa Pilipinas. Umuwi siya kasi nga, bakasyon eh. Kung gusto niya rin makita yung pamilya niya, especially yung nanay niya. Tapos yung anak niya. Kasi syempre, hindi naman yung lagi maasikaso kasi nasa ibang bansa siya. May pumili, nag-decision talaga siya magbakasyon ng matagal-tagal. Sa aming parents, anak niya, di gala, syempre ganun. Ngayon, hanggang sa nalaman niya na yung kapatid niyang lalaki, yung pala, nagkaroon ng asjowa. Kasi okay lang naman bilang ate ng pamilya. Okay lang sa kapatid niya. Kasi choice niya yun eh, lalaki yung kapatid niya. Kaya nilaki niya lang may love. Yung pala, nabuntes yung jowa. So, ang ginawa ng jowa niya, ang pinush ng pamilya ng jowa na yun, yung pamilya ng side ng babae, gusto nila ikasal kasi bilang magulang sila anak yung babae sa kanila, kaya gusto nilang pakasalan. No choice kay ate na tumulong bilang ate. Kasi bilang ate sa kanila, responsibilidad siya sa kanila nga, diba? Tapos may anak pa siya. Kahit na hirap siya sa pagiging trabaho, kasi may anak siya, kasi kaso ng budget ng anak, magbabudget siya ng parents niya, kasi nag-uupa pa sila ng bahay nun eh. Umuupa pa sila. Yung dumating siya, nalaman niya, doon pala nalaman na meron din as anak. Ay, doon pala nalaman na yung kapatid niyang lalaki na nakabuntis na kailangan magkaroon ng asawahin. So talagang tinulungan niya yung kapatid niya na gawin niya lahat, sagutin niya lahat. Kasi nga wala ring trabaho yung asawa niya lalaki. O kaya hindi niya magagawa yung kapatid niya na nakakasal. Para lang hindi magkagulo ang pamilya niya at saka yung side ng babae na kaanuhin niya. So nasikaso niya lahat, sinagot niya lahat ng gastos nila, side ng babae na yun, pamilya noon, tapos yung kapatid niya, especially kasi kapatid niya yun eh. Pinush niya lahat ng dapat na gastusin dahil, diba, breadwinner ka eh. Bilang ate ka, kino-cover niya lahat para lang hindi magkaroon ng problema ng pamilya niya, ang parents niya. Kaya siya kino-cover niya lahat. Ngayon, naging okay yung kasalan ng kapatid niya at saka yung side ng jowa. Nagkaroon sila ng anak, nagkaroon ng dalawa. So, nagkaroon ng anak yung kapatid niya. So, dalawa yung naging anak ng kapatid niya. Masaya naman siya kasi nagkaroon siya pamangkin. Bukod na siya sariling anak, diba? Meron pa siyang dalawang pamangkin. Nag-cover sila sa isang bahay. Mas nag-upa siya ng magandang apartment para sa pamilya niya, kasama na yung kapatid niya na meron sariling pamilya. Kasi walang asawa, walang trabaho yung kapatid niya. Kinover na naman niya, kinover. Nabuntis niya ba nga yung jowa, nagkaroon ng dalawang anak. Yun ang ending. Ang naging ending ng naghiwalay pala yung kapatid niya at yung babae, diba? Kung di ba naman katangan, pagkatapos siyang alagaan, asikaso lahat ng problema, lahat ng gastos ng kapatid niya dahil sa nainggab sa lalaki, sa babae. Nakasap niya lahat, pero sa ngayon, no choice sa kanya kahit na masaktan siya kasi nga, nagkahiwalay yung lalaki at saka yung kapatid niya. Kasi yung naging babae ng kapatid niya, nagkaroon ng ibang lalaki. Yun, kaya masakit yung damdamin niya. Na nangyari sa kanya, ginawa niya lahat para sa pamilya niya. Pero ganun pala nangyari. Para no choice sa kanya, inaccept pa rin niya, accept para lang dahil may anak din siya eh. Kaya para masikaso yung anak niya, relax lang. So, ang naging masaya lang naman sa kanya na kahit paano, sa nagkaroon siya ng dalawang pamangkin, accept niya pa rin. Actually, accept pa rin niya yung dalawang pamangkin. Oo, kasi hindi naman umalis yung kapatid niya eh. Ang umalis lang yung babae, ang asawa ng kapatid niya. Ay, diba, sa totoo lang, kung tayo sa atin, ang sobra-sobra ang ginastos, diba? Tapos kung magkano nangyayari, wala man lang silang katulong-tulong kahit o piso, wala silang itulong. Yung lahat kay kuya, kay ate. Kaya napakahirap talaga maging isang breadwinner. Kahit sobrang madali ka best winner. No choice kayo, kahit magalit ka, kailangan pa rin mag-isip lang, mag-relax, kasi kayo magiging problema mo lang din naman. Yun, kaya kahit na gusto niya makasama yung anak niya, kasi matagal silang nagkasama ng anak niya, pamilya niya, no choice siya, kundi mag-apply uli sa ibang bansa. Yun, nag-apply uli siya
sa abroad para makapagtrabaho ng ayos. Kasi marami niyang cover. Marami niyang cover sa isang bahay. Kailangan niyang i-cover lahat ng mga problema. Yung mga assist, pagkain sa bahay, sa parents niya. Ganun talaga yung ano eh. So nag-apply siya, nakasama ulit siya. Ngayon, naging masaya naman siya kahit sobrang dami niyang problema. Pagdating niya sa abroad na yun, nagkaroon siya ng relasyon. May nakarelasyon siya lalaki, nagtatrabaho din sa bansa na yan. Tapos ang ending, naging okay sila pareho. Kasi nga diba nagkaanak siya dahil unang-una sa una niyang boyfriend nung siya ay college siya. Pero in-accept yun ng boyfriend niya ngayon na in-accept niya na nagkaroon siya ng anak. Kasi nagmamahalan naman sila eh. Ngayon nagkaroon din nag-decision sila mag-jowa na magpakasal. Pag uwi nila sa Pilipinas, gusto nila magpakasal. Napaka masaya ang naging ending ng kwento niya kasi nga umuwi sila ng Pilipinas, sila nag-abroad hanggang sa nabuntis siya habang ikasal sila, buntis siya. Kaya automatic na kinasal sila, buntis na siya. Masaya naman siya kasi sa ngayon, dahil kahit sabi ko breadwinner siya, nag-solo na siya. Nag-solo na siya sa pamilya niya bilang panibagong pamilya. Kasi nagkaroon siya ng sariling asawa, panibagong anak. Yun, kaya masaya siya. Inintindihan din naman siya ng parents niya kasi para matuto siya, ma-cover niya yung sarili niya, diba? Para mag-enjoy na niya ang buhay niya ngayon. Yun, kaya napakasaya. Kaya lang ng kwento. Kakaingit yung mga ganun dito, ingit tayo. Hindi man tayo ingit sa mga pampera, pero mga ganyan, mga nakakatawa, di ba masaya? Yun lang. Tapos na-dismiss ko. Alala ko lang naman, may nakita akong maganda kanina. Ay, maganda yun. Nagtatrabaho, hindi putak. Tara, magkapit tayo. Goodbye.